Hello po sa ating lahat. Welcome po tayo. Naway makatulong ang bidyong ito para sa lahat dahil marami akong nalalaman na yung iba, alimbawa yung mga kaibigan ko, nagbayad sila ng 40,000, 30,000 para daw yun sa agent. Yung totoo, yung employer, kapag maghahanap yan ng domestic helper niya, dediretso yan sa agency. Kaya labanan natin yung mga agency na naniningil ng 30,000, 40,000, labanan po natin yung mga agency na ganun. Yung gagawin po natin, mag-search po tayo sa Facebook, halimbawa Hong Kong agency, tapos yung lugar nyo para dyan lang kayo mag-apply sa lugar nyo. Yung sa akin naman, nag-apply ako sa lugar namin, merong principal interview. Hindi kami nakapasa lahat. Pero siguro may magandang plano si Lord na nag-direct message ako sa nag-direct message ako sa Hong Kong agency. Nung nag-message ako, nalaman nila na ex-Hong Kong ako. Sabi, mag-send ako ng video ko, introduce ko yung sarili ko, work experience ko, tapos yung biodata, CV form, yun po yung na-send ko sa kanila. Tapos, nung sumunod na araw, sinabihan ako na merong employer kung willing daw ako mag-interview. So, ayun, nag-interview po ako ng gabi na yon. Tapos, kinaumagahan, na-hire po ako. So, yung ginawa ng Hong Kong agency dito ay finorward nila ako sa mga finorward nila ako sa kanilang partner dyan sa Manila. So, from province, pumunta po ako sa Manila. Kaya, mas maganda na sa lugar po ninyo kayo mag-apply para hindi na kayo gagastos ng malaki. Pa, syempre, pagkain nyo sa Manila. So, yung gagawin nyo, mag-message lang kayo sa agency sa lugar ninyo kasi lahat naman yan ay mga Facebook. Mag-message kayo, tanungin nyo kung ano yung requirements, magkano yung bayad. Kasi kapag naipasa nyo na yung passport nyo, hindi na kayo makalipat ng hindi na kayo makalipat ng ibang agency. Kaya bago nyo ibigay yung passport nyo, yung sigurado na kayo na yan yung agency, dyan kayo mag-a-apply. So, tanungin nyo muna magkano yung bayad. Tapos kapag sabihin na 30,000 or 40,000, wag na kayo wag nyo na ituloy. Mag-message kayo ulit sa ibang agency. Kapag sabihin ng agency na no placement fee, so maganda po yan. Legit po talaga yan. So, yung sa akin, direct message ako dito sa Hong Kong. So, ayun, natanggap ako. Lumuwas ako dyan ng Maynila. Nag-medical ako. Yung medical ko is, yung binayad ko sa medical ko is 2,000. Yung mga kasabay ko dyan sa medical na iba yung agency nila, 5,000. So, yung mga kaibigan ko naman na hindi sila ex-Hong Kong, na nag-apply lang sa agency, yung binayad nila is 1,500. Tapos, yung medical, 2,000. Kaya, yan po yung gagawin natin kung gusto nyo po na makahanap kayo ng agency na no placement fee. Labanan natin yung mga agency na nininingil. Kasi pagdating dito, yung kaibigan ko nalaman ng employer na binabayad siya. Binabayad siya ng more than 30,000. So, yung employer parang alam mo yon na nakikita nila na tayong mga Pilipino hindi tayo sumusunod sa mga patakaran. Kasi dito, yung kagandahan dito sa Hong Kong is sumusunod yung mga agency dito sa batas. Yung Pilipino minsan sasabihin pa na pambayad daw sa agent. Yung kaibigan ko, malaki na yung nagastos, tapos pagdating dito, hindi mabait yung employer, konti lang yung pinapakain sa kanya. Kaya, talaga, hindi talaga makatarungan na nagbayad ka ng hindi tama, tapos pagdating mo dito, hindi maganda yung trabaho mo. So, mag-search po muna kayo. Yun po yung gagawin nyo para magkaroon kayo ng agency na no placement fee. So, yun lang po para hindi po haba yung aking video. Please like and subscribe para gagawa pa po ako ng video para makatulong po sa lahat. Ang next ko na video ay kung ano yung gagawin natin kasi kapag may agency na tayo, sasabihin ng agency na
mag-send ka ng video. So, ayun po, magbibigay po ako ng tips para madali po tayo magkaroon ng employer, para madali po tayo ma-hire. So, guys, please like and subscribe para sa next video po. Thank you. Bye-bye. God bless.